So guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa anak ni Simon. Anak ni Onayas pala na si Simon. Kung gaano ka maluwalhati, kung gaano ka ganda ang ginawa ng Panginoon Jesus Christ sa buhay niya, kung paanong naging good example siya, kung paanong naging puno talaga siya ng kaluwalhatian na mula sa Lord Jesus Christ, mula sa Panginoon Jesus Christ, Yeshua Mashiach. So yun nga, si Simon ang pinakapunong pari na nagpaayos ng templo at siya'y anak ni Onayas. So dati guys, talagang napaka-special para sa isang tao na siya'y magtatayo ng templo ng Panginoon Jesus Christ katulad ng kay Solomon, at napaka-special din, no? Para sa isang tao na ayusin yung templo ng Panginoon Jesus Christ katulad na lang din ang ginawa din ni Nehemiah at ni Ezra, kung paanong nagtulong-tulong sila sa pagpaayos ng templo ni Lord Jesus Christ. So, ganun din ang ginawa ni Simon, guys, na anak ni Onayas, at siya ay from the tribe siya ni Aaron, no? Katribo niya si Moses. So yun nga guys, sinabi dito, si Simon ang pinakapunong pari na nagpaayos ng templo at siya'y anak ni Onayas. Siyang naglagay ng mga pundasyon ng dinobleng muog ang mataas na muog sa paligid ng templo. So ginagabayan siya ni Lord sa every pagpapagawa kung anong gagamiting materyales, kung gaano kalaki, anong sukat, diba, yung mga ganun. Siya rin ang naglagay ng mga tanggulan sa bahay ng Diyos. So very in order siya na klase na tao, at yun nga, talagang masigasig niyang ginawa ang pagpapatayo sa templo ng Panginoon. Sinikap niyang iligtas ang bayan mula sa pagkawasak. Kaya't pinatibay niya mga tanggulan ng lungsod laban sa pananalakay ng kaaway. So let me say guys, that this is a spiritual thing din. No, na parang sa sarili natin as a Christian, we must guard ourselves from the taktika ng mga kaaway. Lahat ng mga panlilin lang. So gusto kasi ni Simon na maprotektahan man lang ang bayang Israel, o ang lahat ng nawasak na yun gusto niyang ayusin, no, kahit paano may nagawa siya. Ganon guys. So at ganon din dapat tayo mga Christian guys, at least may nagawa tayo para sa Diyos. Hindi naman as in talagang magpaka-effort ka na talagang binabantayan mo ang sarili mo para hindi ka mapasok ng kaaway. Pero it's all by the grace of Jesus Christ, Yeshua Mashiach, na magiging alerto tayo, magiging yung inspired with the Holy Spirit ni Lord Jesus Christ to fight against sa ating mga kaaway. So kanina nga pala guys, habang nakawak ko ng cellphone, so may napansin akong babaeng demonyo, tapos para siyang tumatawa. So yun nga pala guys, kapag halimbawa parang nag-whisper siya. So pagka-whisper niya guys, biglang rebuke agad. Wag na wala nang paligoy-ligoy, rebuke agad. So sabi ko, may babae na diablo, gano'n. Tapos yung bigla lang yun siya nag-flash Bigla lang siya nag-flash. So ganun ang din natin pag-uusapan din talaga, isakto din talaga. Sinabi dito na sinikap ni Simon, no, na iligtas ang bayan mula sa pagkawasak, or sinikap ng isang tao na maprotektahan ng kanyang mga spiritual gifts, maprotektahan ng mga bagay na pinigay sa kanya ng Panginoon Jesus Christ. So think of yourself as si Simon na din. Kasi if si Simon ay nagiging pangulong pare, you can also think of yourself na filled with the Holy Spirit. You are also a temple of the Lord Jesus Christ na gustong wasakin ng kaaway. So you're protecting as well yourself sa laban sa mga mapanlinlang ng mga taktika ni Satanas. So kaya't pinatibay niya ang mga tanggulan ng lungsod laban sa pananalakay ng kaaway. So pinatibay mo ang spiritual life mo sa pamamagitan ng Bible study araw-araw, prayer meeting, pinagdarasal din natin yung mga naghihina, yung mga wala pang relasyon, pinagdarasal din. Yung mga pinagdarasal natin guys para sa iba, well,
definitely din mapupunta sa atin yung blessings din nun. Alam ni Lord Jesus Christ kung anong kailangan din natin. But still, no, hindi tayo nagpaka-selfish, pinagdasal pa din natin yung iba. So, ganun din ang ginawa ni Simon, guys. In order to protect yung iba, ang ginawa niya, inayos niya yung tanggulan, pati yung templo ng Panginoon. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. At kay ganda niyang pagmasdan kapag, sabi niya dito, kay ganda niyang pagmasdan kapag siya'y naliligid ng mga tao. Matapos lumabas sa dakong kabanal-banalan, syempre dala-dala pa yung glory. So, think of this way, guys. Kapag halimbawa, talagang puspos ka ng Holy Spirit, Lord Jesus Christ, katulad kay Moses, ay talagang yung nagre-radiant yung face mo. Nagiging maliwanag, maaliwalas yung mukha. So, ganun din, attractive, appealing. Hindi siya yung sa worldly na attractive ka. It's about spiritual na bagay. So, kung may itsura si Simon, mas nadadagdagan yun. Na bonus na lang yung maganda yung mukha. Parang ganun. So, maaliwalas yung mukha, talagang very bright. So, nandun yung nakikita yung kalwalatian ng Panginoon. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. So yun, parang bituing nakadungaw sa siwang ng mga ulap, parang buwang kabilugan sa mga araw ng kapistahan. Ibig sabihin, very beautiful. Parang beautiful. Yun, pero napakaganda sa mata. So yun, makikita din natin kung gaano din kabait ang Panginoon Jesus Christ sa buhay ng tao. Kung gaano si Lord Jesus Christ kumikilos sa buhay ng tao. Yun talagang parang ibang-iba ka, very unique, no? Parang kapag sineset apart ka ng Lord Jesus Christ, ibang-iba ka sa ibang tupak. Pag sinet apart ka sa iba, talagang katulad din kay Enoch, talagang sinet apart din siya, lalabas na siya kapag magbibigay lang siya ng information galing sa Panginoon or kung magtuturo siya sa mga tao. So after nung pagtuturo din ni Enoch sa lugar nila o yung mga hari or yung may mga matataas sa posisyon pumupunta mismo sa bahay nila, guys, to para pakinggan yung mga aral, no, mga advices niya, yung magagandang mga sayings, mga turo ni Enoch. Pero after nung si Enoch umalis na siya, guys, kinuha na siya, no, ni-rapture na siya papuntang langit. Ang mga tao bumalik sa dati kasi wala na silang naririnig na mga salita ng Panginoon, wala na silang corrections na naririnig, and yun nga, yun yung nangyari sa mga tao, bumalik sila sa kasalanan. So kapag pala ikaw ay lalayo sa Panginoon Jesus Christ at kakalimutan mo si Lord, no? Makakalimutan mo din talaga kung anong purpose ng buhay mo. Tunay. Anong tawag dito? Purpose mo talaga dito sa mundo. Makakalimutan mo yung mga Bible verses na memoryado mo noon. Makakalimutan mo yan. Kasi nga, it's by the power of the Lord Jesus Christ na makaka-remember ka pa ng mga Bible verses kapag hindi ka tumalikod sa Diyos. Pero kung pagtatalikod ka, makakalimutan mo yan. Kasi yan ay galing sa Holy Spirit ni Lord Jesus Christ na tera sa puso natin, guys. So, nag-stay, nagtawag nito nananahanan, gano'n. So, parang rosas na bagong bukadkat pagkapatak ng ulan. Parang linyong tumubo sa tabi ng batisan. Parang talbos ng bagong usbong sa simula ng tag-araw. Siyempre, kakabigay lang sa kanyang posisyon as Pangulong Pare. No, si Simon. Tulad niya ay isang saro na yari sa gintong kalantay at napapalimutian ng mamahaling batong hiyas. So parang nag-symbolize as a very important na bato. Na parang, di ba yung mga mamahaling mga bato, guys? Di ba yung mga gems, sardonyx, yung pang mamamahali ng mga ginto, ruby, yung mga ganun, guys. So yun, tayo din ng mga tao, guys, parang symbolize din tayo as bato. Katulad na lang kay Lord Jesus Christ na baton, di ba? Na
yung napaka-importanteng bato na yun pa yung nireject ng mga tao. No? Yung nireject ng mga builders. So, ganun din talaga guys yung mga nangyayari din sa panahon natin ngayon na imbis na tanggapin nila na ang vaccine ay 666 o paniwalaan nila yun dahil nakakatulong din naman yun sa kanila para iwasan nila na magpa-vaccine or para pagsabihan nila kaya mahal sa buhay na talaga nakakasira o nakakamatay o 666 o hindi na mapapatawad kung may vaccine ka sa katawan. So dahil hindi nila gusto, alam natin ang katotohanan galing kay Lord Jesus Christ, pero hindi nila minahal ang katotohanan. Ayaw nilang mahalin ang katotohanan at talagang ni-embrace nila yung mali, tapos ini-insist pa nila yung mali. Kaya sila mababakunahan talaga. Sinabi pa yun ni Lord Jesus Christ din na kahit alam na nila na 666 ang vaccine. So dahil sa hirap ng buhay, kasi nga they don't love the truth. Di nila mahal yung katotohanan. Mas pinili pa nila na sundin kung anong nararamdaman ng kanilang laman. Kaya magpapabakuna pa din daw yan kahit alam na nilang 666 ang vaccine. Sabi nga yun ni Lord Jesus Christ at madami namang nangyayari na gano'n na. Sa panahon ngayon, madami pa din nagpapabakuna kahit alam nila na delikado ang bakuna. Hindi lang sa delikado talaga sa ating katawan, sa physical, no? Pero talagang mamamatay at unforgivable sin na yun, no? Blasphemy kumbaga. So parinaangin ka na ng kaaway noon, guys. At kahit ating sariling family, hindi din sila makikinig. Kahit asawa nga natin, di ba, matigas ang ulo. Hindi pa sila convinced, no? Aside sa hindi sila convinced, guys, siguro mas gusto talaga nila na magkasakit muna sila. Gusto siguro nilang baka gusto nilang i-try siguro sa katawan nila kung nakakamatay ba yung vaccine o hindi, o may nararamdaman ba silang kakaiba, no? Kasi nga sa huli yung pagsisisi, di ba? Diyan na marirealize ng tao na wala na, may stage 4 ka ng biglang stage 4 na sakit. So yun, matigas ang ulo ng mga tao. Ganon ang mangyayari sa isang tao na talagang sinasamahan ng Panginoon Jesus Christ, na talagang filled with the power of the Holy Spirit ni Lord Jesus Christ. Suot-suot niya yung kaluwalhatian ng Panginoon na hindi ma-express. No, sa sobrang ganda ng pagkatingin nila kay Simon, guys, na inahalin tulad na nila sa kung ano-anong mga bagay, na parang bunga daw ng parang puno ng olibo na hitik sa bunga, parang sipres na mataas ng dulo, aabot sa lupa, parang gano'n. Parang sa sobrang ganda sa kanilang paningin, na nahirapan silang i-describe. Kaya nagbanggit na sila ng mga sipres, no? Puno ng olibo, no? Kung ano-ano na lang sinasabi. So, sobrang ganda sa kanilang paningin. Ibig sabihin, guys, ganun katindi ang power ng Panginoon na hindi talaga siya ma-express, hindi siya ma-put into words. Kapag iniaabot sa kanya ang pinagbahabahaging handog, samantala yun nga, kapag iniaabot sa kanya ang pinagbahabahaging handog, samantalang nakatayo siya sa tabi ng dambana at naliligid ng kanyang mga kapwa-pare. Ang kawangis niya mayabang na cedar sa Lebanon na naliligid ng mga punong palma. Lumilitaw talaga yung kaluwalhatian niya, guys, kahit pa natatabunan siya ng tao. Kahit pa siya, no, talagang nasa crowded na lugar. Parang talagang lumilitaw pa din yung kagwapuhan, kakisigan, yung kalwalhatian mula sa Diyos. Ang mga anak ni Aaron ay nakapaligid sa kanya. Yan nga, guys, kasi nga from the tribe of Aaron din siya. Suot ang mga sagradong kasuotan, hawak ang mga handog at nakatayo sa harapan ng buong bayang Israel. So iba talaga ang taong may Diyos. Iba talaga ang aura ng taong may Diyos. Iba ang radiance ng taong may Diyos. Iba talaga ang buhay
at magiging physical appearance ng taong may Diyos. Ibang-iba talaga. Katulad na lang kay Moses na 40 days and 40 nights no, hindi man lang kumakain, pero ang lakas-lakas ni Moses, tapos nag-radiant yung mukha niya. Sobrang maliwanag yung mukha niya. No, na nakita pa yun ng mga Israelita. Pero mga Israelita, hanggat hindi nila mismo ma-experience yun, guys, hindi nila maintindihan si Moses. No, kahit nakikita nila. So, ganun din yung mga nangyayari sa paligid natin, guys. Hanggat hindi natin na-experience ng ating kapwa, hindi natin siya maintindihan. So, bali, share ko lang, guys. No? Kasi madami mga tao nasa kahirapan at nasa sitwasyon na mahirap ipaliwanag. Katulad na lang ng sakit, yung mga ganun. Or mga taong nahihirapan sa kung anumang mga bagay na yan na hindi nila kaya. So, ang nangyayari, guys, ang tao bumabato ng advices. Yun nga, yung advice na yun, guys. Advice ka ng advice. Tapos nagagalit tayo, halimbawa, kung parang hindi nakikita natin yung advice na ina-apply. Kasi nga, guys, nahihirapan yan sila. At ang makakaintindi lang sa kanila, no, yung match sa sitwasyon nila ay yung mga naka-experience ng katulad ng nangyayari sa tao. Ganon, sa tao na yan. So, yun nga, nagbabato ng advices sa mga tao. Pero, ang tanong dyan, di ba? Kaninong advice talaga ang nag-match doon sa sitwasyon ng tao na yan? Kaninong pananalita or pakikitungo or ano ba, yung kanino ba talagang mas match, parang mag-match dun sa whole mag-patch up dun sa kung anong nangyayari sa tao na yan. Hindi talaga may paliwanag kahit anong gawin mo. Advice, guys, kahit nga sabihin mo, lumapit na kayo sa Diyos. Kung hindi nga yan, di ba? Kung hindi ikaw na right na tao ang gagamitin para ipalapit yan sa Diyos, hindi din yan lalapit. Kahit gaano ka pagagaling mag-preach, guys, no, kahit gaano ka gagaling mag-explain, if hindi ikaw ang right na tao para yung tao na yun ay lumapit sa Diyos, hindi rin yan hindi yan lalapit sa Diyos. Kung hindi din yan hipuin ni Lord Jesus Christ, Yeshua Mashiach. Hindi talaga sa flower or sa galing nating mag-Ingles or sa galing nating mag-explain na mapapalapit natin ang tao, guys. It's because of the glory of God. It's the glory of the Lord Jesus Christ, the grace of the Lord Jesus Christ na hipuin ang tao na yan at mababago ang buhay niya. Diba? Nasa kamay po ng Lord Jesus Christ. It's by the power of the Lord Jesus Christ, Holy Spirit. Yun. Kapag natapos niya mga pag-aalay sa dambana at naiayos ng mga handog sa makapangyarihang kataas-taasang Diyos. So yun, no? Kahit napaligiran siya, guys, ng mga relatives and friends or mga kakilala niya or mga pare or katulad ng kalahi niya na mula sa angka ni Aaron, pero lumilitaw pa din talaga ang ganda ng pinili ni Lord Jesus Christ. Lilitaw at lilitaw talaga yan. Madaming mga tinatawag na anointed, madaming tinatawag na servant ni Lord Jesus Christ, pero may lilitaw talaga na ibang-iba na ginagamit ni Lord. May lilitaw talaga na ibang-iba. Katulad na lang, di ba, sa tribe ni Benjamin or tribe ni Judah, may lilitaw talaga na katulad ni David, katulad ni Saul, di ba? From the tribe of Benjamin. May ipapalitaw talaga si Lord Jesus Christ sa bawat angkan, sa bawat tribo. Parang ganun. So, ganun din po sa servant. So, may mga ganun na pinapalitaw talaga ni Lord yung glory niya. Lalong-lalo na kung talaga ang tao na yan ay para sa ganyang bagay, para sa ganung klaseng bagay. Papalitaw para sa kaluwalhatian ni Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Kasi may mga anointed or may mga servant na binibigyan ng gift pero iba kaysa doon sa binigyan sa isa pa. Parang gano'n. Hindi siya magkaparehas. Parang gano'n. Parang yung Tagalog ko, guys. Nag-rumble na ba? So, yun. So, parang iba-iba yung gift. Iba-iba yung binigay ni Lord Jesus Christ. Pero same God lang ang nagbigay.
No? At hindi po ito pang competition. Pag nagbigay si Lord ng gift sa'yo, it's not for competition, guys. Kasi magaling siya yung magaling talaga, ganito, ganyan. Ang ano dun is kung sino talagang ginagabayan ng banal na Espiritu ng Lord Jesus Christ. Hindi yung parang pang competition na katulad ng kay Satan na nagko-competition yung mga witch. Pag halimbawa mapapatay ka ng malakas na witch na yon, yung mga demons na sumasapi sa katawan mo ay lilipat dun sa demons na yon, sa witch na yon. So magiging powerful na siya. Ganon yung competition po about sa witchcraft. Pero kay Lord Jesus Christ, wala pong ganon. Wala pong competition sa pagmamahal. Di ba? Sa pagmamahal ni Lord Jesus Christ, kusa mong ginagawa, no? Walang motibo na makipag-competensya. Kundi, gusto mo lang maluwalhati si Lord Jesus Christ. Hindi mo na alintana kung ano pang sasabihin ng iba sa'yo because para sa'yo ay tumatakbo kang nakafocus kay Lord Jesus Christ. No? Hindi ka tumatakbong palingon-lingon o tumitingin sa gilid, sa left or right mo, kundi talagang desidido ka, determinado kang to run the race, focus kay Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. So yun nga guys, ganon din ang, kalwalhatian, ang kagandahan talaga ng may Diyos. So, ang ating ngayon guys ay, tawag dito, ang ating pagmamahal sa Diyos talaga yung makakapagpanatili sa atin na makakapagpanatili sa atin sa takbuhan para matapos yung race. Spiritual na pagtakbo kay Lord, para kay Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. So hinawakan ang saro ng alak at ibinubuhos ito sa paanan ng dambana bilang mabangong handog sa kataas-taasang Diyos, sa hari ng buong sanlibutan. So dati, ganun ang ginagawa nila, no? Pag nagiging pangulong pari ka, madami mga seremonyas. Tapos, alam niyo ba guys, ang sinuot ni Simon guys, ay yung katulad ng sinusuot din ni Aaron, yung ephod, na may mga batong mamahalin na 12 na bato na nasa kanyang dibdib. Tapos yun yung niya guys, yun yung sinusuot niya, kaya talagang mas lalong naging maganda yung aura niya, yung physical appearance, yung kung paano siya tingnan ng mga tao, no? Talaga nagagalak sila, ang ganda tingnan daw, di ba? Nagsisigawan naman ang mga pari at hinihipa ng kanilang mga trompetang pilak. Lumilikha sila ng malakas na ingay upang marinig sila ng kataas-taasang Diyos. So yun nga guys, lumilikha sila ng malakas na ingay. Patunay na sila'y naging masaya, joyful. So patunay na sinusuportahan nila ang Pangulong Pare nila. At lumilikha sila ng malakas na ingay. No? Yung ginagawa nilang malakas na ingay, it's either makikipaglaban sila or may celebration sila. Or kung may meeting sila. No? Pagdakay nagpapatira pa ang buong bayan bilang pagsamba sa Panginoon. Tignan nyo guys kung gaano ka nagkaroon, kung gaano kalaki ang great reverence, no? Yung reverence, respeto ng mga tao noong unang panahon kay Lord Jesus Christ. Talagang nagpapatira pa sila. Kapag may nagawa silang kasalanan o humingi sila ng saklolo kay Lord o may hinihiling sila kay Lord, talaga nagpapatira pa sila. Nagpapakumbaba sila sa harapan ni Lord Jesus Christ. Yun yung nakakaganda doon sa Israelita guys. Kasi kahit disobedient sila, talagang pagdating kay Lord, nagpapatira pa talaga sila. Talagang sobrang pagpapakumbaba na susuot na sila ng sako, tapos yung nagkakaroon pa ng abo yung ulo nila, talagang binubudburan nila ng abo yung ulo nila. Yun nga, binubuhusan nila ng abo, parang ganun, binubudburan daw. Nagluluto. So yun nga guys, na parang pinapakita talaga nila yung
Hindi parang, talagang pinapakita nilang great reverence sa Diyos. Paano lang kayo mga tao ngayon, guys? Pero nakikita ko sa panahon ngayon, sinasabi, kahit ang daming Bible verses na dumadaan sa newsfeed ng mga tao may Facebook, so, sa Facebook account ng bawat tao. Pero you can really notice na nagiging malamig ng pagmamahal ng tao. Kahit anong pilit nilang i-share yung mga Bible verses na nababasa nila, na pinag-share nila sa kanilang Facebook. Bakit nalalamig? Kasi vaccinated. No? Na makakapanlamig talaga pag vaccinated kasi wala ka nang mararamdaman na kalwalhatian mula sa Diyos nun, guys. At yun. Pero yung ibang mga preachers, no, yung ibang mga pastor, talagang pinopromote nila, hindi pa yan 666 ang vaccine. Pero magugulat yan ang mga pastor kasi doblehin ni Lord ang mga parusa, no, na ibibigay sa kanila, igagawad sa kanila ng Panginoon Jesus Christ. Dahil sa kanilang hindi pag-ingat sa mga tupa ni Lord at pagpapakain ng tamang salita o pagkain ng pang-spiritual, kahit sa physical, no, mabibilang mo lang yung mga churches na after nilang mag-gathering dahil sa church service ay nagpapakain sila. As in literal na pagkain po, kanin, may ulam, ganon. No, mabibilang lang po yun. Papakain palagi yun. After church service po yun ang papakain. Pero hindi lahat po ng church ay ganon. Hindi po ganun. Ang gusto ni Lord Jesus Christ, yun, diba? Pagkasabi niya, papakainin mo, ibig sabihin alagaan mo, physical and spiritual. No, para makita ng mga tao na ang iyong tupa ay healthy, na inaalagaan mo talaga. At syempre, binibless ka din ni Lord Jesus Christ because the Lord sees na inaalagaan mo yung mga tupa ni Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Matutuwa talaga si Lord. Kaya i-bless niya, hipuin niya yung mga puso. Pero pag lumalaki na din ang ulo ng church leader, of course, may consequences din para sa katigasan ng ulo. So yun nga guys, sinasabi dito, no, nagkakantahan naman ang mga mang-aawit, at ayun nga pala, pagdakay, balik tayo guys sa verse 17, pagdakay nagpapatira pa ang buong bayan bilang pagsamba sa Panginoon. So yun guys, yung great reverence na yun, na parang konti na lang ang meron. Konti na lang ng mga taong merong ganun. Great reverence sa Panginoon Jesus Christ. Kasi kahit mga born-again Christians sila guys, no, nagtutugtog din sila ng mga worldly music, tapos sumasama pa sila sa mga worldly activities. At yun nga, sabi nga ng Lord, you live in the world, but be transformed. Yun, yung be transformed. Gawin mo heavenly yung isip mo. Hindi yung magiging worldly ka na dahil kasama mo mga worldly. Kaya ang gagawin mo din, worldly din ang mga bagay. Hindi po ganun. So gusto na Lord na ay magiging good example po tayo. Magiging liwanag din po sa iba. No, even if nakapalibot sa iyo ay mga wolves and ikaw lang nag-iisang tupa, then no, hindi ka naman pababayaan ng Lord Jesus Christ, because the Lord Jesus Christ said, no, hindi niya hayaan na ang kanyang anak ay mapahamak, hindi niya hayaan ang kanyang anak ay ma-move, na magkasala, liliko. Lalong-lalo na kung ginagawa mo ang lahat para kay Lord Jesus Christ, ay talagang iingatan ka na Lord Yeshua Mashiach. At huwag mo laging i-forefront ang iyong pangalan. No? Kasi kadalasan kasi sa mga church leaders nagiging pinakamamahal naming pastor, pinakamamahal. Pinakamamahal mo ba siya? Si Lord Jesus Christ, sana, mahal na lang. No? Ang ating parang mas binigyan pa ng importansya ang tao kaysa sa Diyos. No, give only your great reverence for the Lord Jesus Christ. Hindi ko din sinasabing huwag mo nang respetuhin yung church leaders sa inyo, but no, magbigay ka ng mas higher na worship for the Lord Jesus Christ. Higher na yung pagpupuri. No, yung pagpinuring mo ang Panginoon, mas higher pa doon kaysa sa pagpuri mo sa tao. Kung ang mas maganda nga, di mo masyadong purihin yung tao eh. Kasi tao lang yan, mamaya masubsob yan, magkasala yan, masubsob. So yun, ang Panginoon hindi talaga. So the Lord deserve the highest praise, the highest worship, the highest na, higher, mas high pa na yung
respeto. Yung great reverence na yun, guys. Yun. Tama ba yung Tagalog ko, guys? So, yun nga, guys. Sorry. At yun, yun nga, nagkakantahan ng mga mang-aawit. Guys, tama na sabihin na si Lord, guys, tama na talagang tumitingin si Lord Jesus Christ sa puso kapag kumakanta. It doesn't matter kay Lord kung nagkakamali ka sa mga tono-tono mo dyan. No, basta wag mo lang para kang hinahabol pag kumanta, na parang nagtutula ka na. No, parang ialay mo from the heart yung kanta mo. No, walang sintonado kay Lord. Lahat talaga maganda pagdating sa puso. Kasi kahit gaano kaganda pa ng boses ng tao, tapos ang nangyayari, ang worldly song naman kinanta mo, so ikaw na yung pinakasintonado. No, kahit gaano alam mo yun, tawag doon, parang nagsishake pa yung boses, ang tawag doon, yung mga style na yun. Pero kung worldly yung kinakanta mo, walang kwenta yan. Sintonado ka. Yan. Sintonado ka kay Lord Jesus Christ. Para yung mga kumakantang sintonado para dito sa mundo, ay yun yung maganda ang boses kay Lord Jesus Christ. No, kasi hindi naman para sa mundo ang pagkanta. So, nagkakantahan ng mga mang-aawit, pero ayusin din ang pagkanta, guys. Kahit nasingtonado tayo, guys, no, naririnig. Meron naman talagang ganun, guys. Pero ayusin lang yung pagkanta. At magkakamali-mali man tayo, pero from the heart. Huwag lang yung parang rush. Parang nag-novena ka na. Ayun. So, yun. Ang masayang tinig ng papuri sa Diyos ay umaalingaw-ngaw. Diba, talagang ang ganda sa pakiramdam na from the heart mo nang kinanta, tapos inayos mo pa yung pagkanta. Inayos mo pa talagang ayusin ko to kasi special yung kakantahan ko. Samantalang bayan ay nananalangin sa kataas-taasang Diyos, nagmamakaawa sa harapan ng mahabaging Diyos. Hanggang sa matapos ang pagsamba sa Panginoon at maganap ang pag-aalay ng mga handog. Pansinin niyo sa mga tao ngayon, guys, kahit loto, Lord, sana manalo ako ng loto. Lord, sana manalo ako sa swertres. Yung mga ganun, guys, mga sugal po yun. Alam nga naman sasagutin ka ni Lord. Ibig sabihin, nag-compromise na si Lord, no? Nagkakasala na si Lord parang pinupush mo ang Diyos na magkasala para gawin ang mali. Parang ang nangyayari, ikaw na yung ipupush. Ikaw na yung papaluin. No, kasi tinatawag mong holy God, parang malaking insulto. Tapos sa ibang tao, pag nakikipag-usap sa Diyos, parang tao lang din yung kinakausap nila. Parang ka-level lang din nila yung kinausap nila, guys. Hindi nila alam may-ari yun ang hininga nila. Na kayang-kayang tanggalin yung hininga. So pag nakikipag-usap din sila sa prayer, Lord, sana bigyan mo man lang ako ng parang gangster, no? Parang gano'n, parang respeto. Pag nakikipag-usap sila sa prayer, parang iniisi-isi lang nilang Panginoon na bigyan sila ng ganito, ganyan. Tapos pag hindi natanggap nila yung prayer hinihingi nila, guys, ay biniblame nila sa Lord Jesus Christ. Now, blame nyo yung pagiging walang respeto sa Diyos. Kasi lalong-lalo na yung mga hinihingi walang kwenta. So may mga from the heart din na humihingi, guys, kay Lord Jesus Christ. No, katulad ng mga bagay na hindi karapat-dapat para sa kanila. Diba? Naging ka ng mga bagay na nakakamatay para sa iyo. Siyempre, alangan ibibigay yun ng Panginoon. Siya yung good God. Siya yung lahat ng goodness nasa Kanya. Tapos ibibigay niya ang makakasira para sa iyo. Hindi ba ang Diyos ay higit pa sa ating magulang dito sa mundo? Mas higit pa ang Diyos sa kanila, guys. Mabibigay ng Panginoon ang lahat ng gusto natin kung makakatulong sa atin sa spiritual especially. Yun. So, nagmamakaawa sila, guys, nakahabagan sila. Pero ang iba, pahingi ng ganito, Lord, pahingi ng ganyan. Sana bigyan mo ko, sana ganito, sana may sasakyan ako. Sana may ganito ako, Lord, house and lot. Sana may, diba, yung mga ganun. Pagkatapos na naog si Simon, yun nga,
hanggang sa matapos ang pagsamba sa Panginoon at maganap ang pag-aalay ng mga handog. Pero ang tao kapag nagsimba, guys, hindi nila kayang tumagal doon sa loob ng simbahan. Nagsisimula na yung sermon, humihikab na, guys. No? Nagsisimula na yung kakasimula pa lang ng sermon, ng simbahan sa simbahan, pero humihikab na. Tapos, inaantok na. Ayaw nang makinig, ayaw nang pakinggan, kaya palagi lumalabas. Pumipikit na yung mata, hindi nila ino-overcome yung spirit of sleep. Yung sleepy, pagiging sleepy. Kaya inaatake ang mga ganong klaseng tao. Kapag mahilig ka matulog sa simbahan, ikaw yung taong baby Christian. Kasi wala ka naintindihan, natutulog ka. So, ibig sabihin, pinapatulog ka ni Satanas. Dinuduyan ka, no? Dinuduyan na. Nana, tulog na, baby. No? Pinapatulog ka kasi nasa loob ka ng kabanal-banalan, kung banal man yan ang simbahan, kung ano yung tindi ng preacher, pero kung ang preacher din ay in bondage, no, may mga nagpo-post pa naman na humingi sila ng advice kasi yung mga asawa nilang pastor daw, nanonood daw ng porn, mga ganun daw. Pero hindi dapat yan talaga i-take publicly. Dapat yung pinag-uusapan, nire-review heartily, with love po. So yun. At yun nga guys, grabe yung pagsamba nila. Makikita natin dito, madami tayong maintindihan, matutunan, malalaman, no, na grabe pala ang ginagawa din ng mga tao noon para sa Diyos. No? Dahil nasa time of grace tayo, kaya ang kadalasan sa mga tao ay abusado. Pag sinasabihan mo, babalik na si Lord Jesus Christ, sasabihan kang, ano pa yan? Tapos hindi nagbabago. At walang great reverence kay Lord Jesus Christ. Tapos pag nag-evangelize ka about pa kay Lord Jesus Christ, no, pag nagbigay ka ng information about kay Lord Jesus Christ ay, ano yan? Kasi po sa Lord Jesus Christ, sasabihan ka na, ay, ganun ba? No, pagdating sa pangalan na Jesus Christ, ibig sabihin, sa panahon ngayon guys, ito yung taglamig ng sa spiritual. Taglamig na panahon sa spiritual. No? Ayaw nila makinig na parang naano na sila, naumay na silang marinig ang pangalan na Jesus Christ. Naumay na silang marinig na the Lord Jesus Christ is speaking. Naumay na silang makakarinig na servant po ako ng Lord Jesus Christ. Naumay na sila na makarinig ng mga salita na mula sa Bible. At pero madami ding nagsishare niyan. Pero hindi nagsishare na yan, guys. Hindi niya maintindihan kung ano pinagsishare niya. Madami nagsishare, tapos nagiging malamig na pala kay Lord Jesus Christ. Even the very Christian by name na lagi nagsisimba. No, akala natin totoo yung ano pa sila, okay pa sila, no, tumatawa-tawa, tapos nakikipag-bonding, pero hindi mo alam, inuud na pala yung puso nila, wasak na sila, no, inuud na, sira na yung nasa loob, tapos hindi na sila okay. Pero sa physical appearance, pag nakikita mo yung mamata, ay, she's very cheerful, lively, blah blah, pero ang tanong, nasa loob nun. Diba? So, parang maskara na lang. Parang ganun. So, pagkatapos na naog si Simon mula sa dambana at itinataas ang mga kamay sa karamihan ng tao upang igawad sa kanilang pagpapala ng Panginoon. So, it's really important na itataas ang ating kamay sa praise and worship. Itataas natin ang ating kamay sa pagbigay ng blessing sa iba. Itataas ang ating kamay, guys, kapag nagdarasal tayo sa mga lugar na pupuntahan natin during evangelism. No, kung nasa puso mo yun, itaas mo yung kamay mo because it's a very great thing na magagawa mo para sa lugar na yan o sa tao. Ang itaas mo yung kamay mo para i-bless siya. Pero syempre, hindi tayo pwede mag-bless sa mga vaccinated. I'm sorry for all vaccinated na makakarinig po nitong information na ito. But si Lord na bahala din sa inyo. We will not judge you. Hindi po kami nag-judge, pero si Lord Jesus Christ po talaga sinabi niya, 666 ang vaccine at wala ng forgiveness. Yun po. At nag-stand lamang po kami sa kung anong sinishare ni Lord Jesus Christ sa amin. Mga ganon.
Yun yung isasabihin natin, with boldness, hindi dapat tayo matakot. Kasi hindi dapat itatago ang katotohanan at kung anong sinasabi ni Lord Jesus Christ. Talagang ipapakita kung ano at kung gaano ka-powerful si Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. So yun nga guys, at tinaas ang mga kamay sa karamihan ng tao upang igawad sa kanila ang pagpapala ng Panginoon. Muling yumuyo ko ang buong bayan upang tanggapin ang pagpapala ng kataas-taasang Diyos. With great reverence, yumuyo ko sila. Ang iba nagpatira pa, umiiyak. Nung madaming mga tao na hindi makakagets why ang mga born-again Christians ay umiiyak. It's because kami po, mga born-again Christians, ay hinihipo po ng banal na espiritu at hindi po makaka-relate sa amin ang mga hindi po hinihipo ng banal na espiritu ni Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Kaya, paghipuin kasi ni Lord ang tao talaga mapapaiyak kasi it's beyond human feeling, beyond human understanding. Hindi ma-express kaya iiyak na lang, sa tears na lang pinapadaan. Parang yung tears yung nagiging message. Yun. Muling, ayun nga po sa verse 22, isang bendisyon. At ngayon purihin natin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, kahanga-hanga ang kanyang mga gawa sa balat ng lupa. Kaya siguro din ang mga Katoliko guys, ginagaya nila yung bendisyon. Kasi nakikita pala nila nababasa dito sa Sira. No? At ngayon nga, purihin natin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kahanga-hanga ang kanyang mga gawa sa balat ng lupa. Siya ang nagtataguyod sa atin mula sa tiyan ng ating ina at kumakalinga sa atin ng may pagkahabag. So before pa tayo guys nailabas, before pa tayo pinanganak ng nanay natin, madami ng plano sa Lord Jesus Christ na sinusulat sa puso natin. At kinukultivate lang yun ni Lord Jesus Christ paglabas natin. Halimbawa kung ikaw galing ka sa langit, tapos may mission kang gagawin dito sa lupa, so sa lupa lang ng sinapupunan, nagsasalita si Lord Jesus Christ kung anong maaring mangyari sa iyo paglabas mo sa sinapupunan ng iyong nanay. So, andun yung bata ka pa, may mga nakikita ka ng mga supernatural, hindi mo maipaliwanag, akala mo dahil sa sobrang laro mo lang yun, kaya ikaw ay nanaginip na nasa outer space ka. So, akala mo joke lang yun, pero totoo palang dinala ka doon yung kaluluwa mo. So yun nga guys, may mga klaseng mission ng mga tao before pa sila ipinanganak. May mga taong pang-ordinaryong araw lang, may mga taong para sa okasyon ni Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Para sa purpose mission ni Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. So, katulad lang din yan ng mga utensils, di ba? May mga plato kang tinatago mo para lang sa okasyon. So, ganun din po si Lord Jesus Christ. May mga natatagi siyang mga ginagamit para sa special na gawain. Para sa kabanal-banal na gawain, guys. Para sa isang misyon. So, ganun din ang ating mga utensils, kahit yung mga kagamitan sa bahay. May pang-ordinaryo lang. May mga talaga naka-prepare na tinatago, pero at first tinatago ka at hinayaan ka muna ng Panginoon na hindi makakilala ng mga tao, hindi ka muna nag-evangelize, hindi ka muna pinapalabas ng Panginoon because you are prepared for a special mission. Tapos tinatago ka na, pero sa pagtago sa iyo, ando na yung klase-klaseng kasalanan na gagawa mo, no? Wala, hindi ka pa kilala doon as born again Christian. O di kaya na-backslide ka, o di kaya ikaw naman ay nagkasakit, na palagi nakakulong. Nung kinukulong ka because the Lord Jesus Christ ay pinag-prepare ka pa. Parang pinaprocess hanggang sa panahon na ikaw ay palalabasin na sa iyong lungga. No, parang it's time na ikaw ay gaganito na, no? Kailangan mo na tumayo doon, magbigay ka ng mga mensahe sa akin, no? May mga may purpose po talaga ang lahat. No? Bakit nangyayari sa iyo, guys? Pinagbubuklod ni Lord at may mga iba't ibang talent pa pala. Hindi natin alam, guys. No, may mga talent pala tayo nakahidden na ipapakultivate ni Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, pagdating ng panahon. Magugulat na lang tayo, marunong pala ako nito. Ay, ganito pala. Ay, ganito, di ba? Magugulat ka na lang, guys. So, yan nga, guys. Pagkalooban nawa tayo, niya tayo ng kagalakan sa puso, joy.
For the joy of the Lord is my strength. Kapag may joy ka, maaliwalas ang pagmumukha mo. Pero kung wala kang joy, joyless. Joyless daw. Kung wala kang joy, syempre lagi ka nakasimangot. Hindi ka inspired ng Holy Spirit. Lord, but inspired ka sa spirit ng kalaban. Kasi nga dark aura, dark forces. Nag-i-inspired sa taong walang Spirit ni Lord Jesus Christ. At paghariin ang kapayapaan sa Israel sa habang panahon. And only by the power of the Holy Spirit of God na at lagi kang peaceful. Manatili nawa sa atin ang kanyang habag at lagi tayong iligtas sa panahon ng kagipitan. Kapag hindi maaawa si Lord Jesus Christ, pababayaan na lang niya tayo na magkasala hanggang sa mamatay. So, ganun po mangyayari sa taong hindi kinahabagan ni Lord Jesus Christ or hindi pinili ni Lord Jesus Christ ay talagang mamamatay. Sa huli din talaga ang pagsisisi kapag ang tao hindi nakikinig. At yun nga guys, no, kung hindi mahabag si Lord Jesus Christ sa Pilipinas ay ipapasakop niya ito sa dayuhan na gustong sakupin ang bansang Pilipinas because of natural resources. Madami pa kasi hindi pa na develop guys. Kasi nga, kurakot ang Pinas. So yun, may dalawang bansa na labis kong kinamumuhian. Now guys, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit kaya ang Palestinian ay grabe yung pagkawasak? Bakit kaya nakakaawa ang mga tao? Bakit kaya grabe yung taggutom sa lugar na yun? Bakit grabe yung bumbahan? Talagang wasak. Pero sinabi ni Lord Jesus Christ dito guys, sa Ecclesiastico chapter 50 verse 25. May dalawang bansa na labis kong kinamumuhian at ang pangatlo'y hindi man lamang dapat ituring na isang bansa. Now we know bakit ang isang bansa ay talagang winawasak. Talagang patuloy yung kaguluhan, walang, di ba? Walang magandang nangyayari. Sabi dito, ang mga Edomita, di ba? Ang mga Filisteo, di ba? Kaya ang nangyayari ngayon sa Palestine, guys, di ba? Sa Palestine, di ba? That was Philistine before. Kaya nga nangyayari sa kanila ngayon, guys, dahil sinumpa pala sila. Kaya ang pangit dun, guys, kung sinumpa ang tao, guys. No? Yung lugar yun, ang daming bata, matanda, no? Talaga namamatay sila sa bombahan, guys. Now we know bakit gano'n na lang. Aside from kalaban sila, from the very beginning, kalaban sila ng mga Israelita. Aside from that, ay dahil talaga kinamumuhian sila. No? Yun, kinamumuhian ng Diyos. At ang mga hangal na Samaritano, di ba? Ulitin ko, guys. May dalawang bansa na labis kong kinamumuhian. Ang mga Edomita, ito guys ay descendant ni Esau. At ang mga Filisteo na ngayon ay Palestine. No? Lugar ng mga Muslim po ito guys. At ang mga hangal na Samaritano. Now, yun. Kaya, di na tayo mag-question bakit ngayon. Aside from kalaban sila. Ganon. Ang karunungan ni Jesus na anak ni Sirach. No? Ako si Jesus na anak ni Sirach, Eleazar, ang sumulat ng aklat na ito. So siya pala po ang author pala, si Jesus. No, pangalan. Hindi po sa Lord Jesus Christ, no, pero pinangalan din siyang Jesus. So nag-exist, exist na pala ang... Wait lang guys, wala ako. So, nag-exist na pala ang pangalan na Jesus noon pa man, no? Wala pa sa Lord Jesus Christ. So yun nga, sumulat ng aklat na ito ng mga aral at mga salawikain ayon sa aking matapat na pagkaunawa. No? Napaka-blessed ng taong ito guys at na-blessed din tayo sa mga sinusulat niya. No, kasi talagang in order tapos napaka-clear at emphasize every word. Kaya naalala ko si Prof. Benji pag nagsulat na siya. Pag halimbawa, dumarating na yung anghel, talagang word for word. Kung napapansin niyo yung Bible, guys, ganun. So, hindi man yung tipong sinusulat lahat talaga nung nangyayari, no? Especially sa panahon nila ni Shem, Noah, Abraham, mga ganun, mga edad na lang, mga pang 100 na guys. So, at least, pasalamat pa rin tayo kay Lord kasi binigyan tayo niya
niya tayo ng Bible o pangunawa, talagang hinayaan niya na masalin, masulat ng iba't ibang lingwahe para maintindihan natin. No? Dito nakikita natin guys sa pamamagitan ng Bible with different language na si Lord Jesus Christ ay very linguistic. Linguistic si Lord Jesus Christ. At yun nga, mapalad ang tao na nag-uukol ng panahon sa pagbubulay-bulay nito at tumutuklas ng karunungan sa ganitong pag-aaral. So mapalad daw po ang taong nagbabasa ng Bible, in short. Kung susundin niya ang mga ito, mahaharap niya ang anumang suliranin. No, sa pagsunod talaga sa katotohanan. Alam natin na marami tayong dinanas, di ba? Sa pagsunod kay Lord Jesus Christ, klaseng mga test na dumating sa buhay natin. Pero we're very thankful kay Lord Jesus Christ dahil lagi tayong sinisave, nire-rescue ni Lord. Kung susundin niya ang mga ito, mahaharap niya ang mga anumang suliranin sapagkat ang liwanag ng Panginoon ang papatnubay sa Kanya. Diba? Sasamahan. For your word is the lamp unto my feet. Di ba yung sinasabi sa salita ng Lord Jesus Christ? Your word is the lamp unto my feet. Si Lord Jesus Christ. Yeshua HaMashiach. So yun nga guys.